time na. Salamat sa ikalawang live podcast namin dito sa live ni Prof na ginagalang namin isang neutral na platform para sa malayang kapayagan ng mga hiwaga ng salita ng Diyos. Ito ang ikalawa naming podcast ngayong buwan. At meron pa kaming, ayon sa aming pinagkasunduan ni Prof, ay meron kaming apat, once a week kaming magla-live. Salamat kay Prof sa pagbibigay daan sa salita ng Diyos. Ayan po, nakasulat sa banner ang aming paksa ngayon. At ang bawat isa sa amin ay magpapayag freely sa kanilang kaunawaan bakit ang kaligtasan ay sa mga makasalanan. Unang tatalakayin ni Dilio, bakit kailangan iligtas tayo? Anong nangyari? Anong history? Bakit ang tao nahulog sa kasalanan? Dilio, pasok! Sige po, dali lang po Kabate, Joseph. Ako ba yung unang magsasalita? Kabati po. Sige. Bakit nagkaroon ng kaligtasan? Anong nangyari? Bakit kailangan iligtas ang tao? If God is so powerful, bakit nawala si Adan at Eva? Bakit kaya? Sige. Siguro nabigla si Delio, siyang inuna ko. Siguro unahin ko na muna si Sister Lilet, baka meron kang maipapayag dito. Tapos Joseph, para makapaganda si Delio, nagulat si Delio biglaan. Okay lang po, dilipat lang ako ng upuan. Sige, lumayo ka sa kay Mrs. Baka mapagalitan ka. Joke. Ako na po ba mauna? Ilang minutes na lang dati ko. And then, ang ganda naman ng ano. Sige magpayag lang kayo. Napaka-generous naman ang time, may Prof. 2 hours lang naman ito. Ayan, good afternoon, good evening to everyone po, no? Salamat po kay host, kay Kuya Prof, na nagbigay sa atin ng pagkakataon ngayon na makapagbahagi tayo dito. At ang ating pong topic ay, ang kaligtasan ay para sa mga makasalanan upang sa biyaya ay huwag na magkasala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, napakaganda po ng topic natin. Ganda ng banner. Sapagkat nalalaman natin, umpisa natin, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya yung kanyang sariling o bugtong anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ayan po, binibigyan din natin yung pananampalataya, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi din naman sa Roma, tayong lahat nga ay nangagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, So dyan po, sa sinasabi po na yan, pinapatunayan po ng ating apostol na si Apostol Pablo, na lahat nga po talaga ay makakasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian. Kaya ibinigay nga itong kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At sinasabi rin po sa isang talata, at ikinaanan po na talata. Natin, Luke 5. Wait lang pa. Check. Si Jesus, sinasabi niya doon sa talata na yon, hindi siya naparito para sa mga matutuwid, kundi siya ay naparito para sa mga makasalanan. Ayan, So, sige po, basahin natin. Luke 5. Ayan, hindi ko alam dito anong verse pa to. Wait lang po, Wait lang. At Queen, pag kami sasabihin ka, ikaw muna, hindi ko kapisado kasi yung talata na to Sinong Pero nakakatanda? Baka alam ni teka. Yung anong talata ba yung hinahanap mo? Yung ang makasalanan, yung sa umpisa? Hindi siya naparito upang sa mga makasalanan.
mababasa mo siya sa Mateo 9:30. Matthew ba Sabi, yun? hindi ako naparito upang tumawag ng mga matutuwid, kundi ng mga makasalan upang magsisi. Mateo 11, mayroon din yan sa Mateo 11:28. Ang nakalagay naman doon, lumapit kayo sa akin. Ito, tama si... Oo, tama si Kuya, ano, sabi dito, dadapwat, magsihayo kayo, at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi ahain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matutuwid, kundi ng mga makasalanan. Ayan po, no? Anong ano dyan sa topic natin ngayon, no? Na ang kaligtasan po talaga para sa mga makasalanan. Kasi nga, hindi nga tayo nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Ama. O ngayon, sino yung maliligtas? Mga makasalanan ba? Oo, kasi nga makasalanan lahat eh. Pero, nung nanampalataya ka, itinuring kang anak. No, meron tayong mababasan yan. Sa pananampalataya, you become righteous, no? Wait lang po. Roma 3 Roma 3. Ephesians. Sa 3 din meron. Roma 3 ba yan? Sige. Meron din sa 22 Roma yata. 3, 23 hanggang 22, 24. 23. Hanggang 3, okay, 3:22, ayan. Sa makatuwid bagay, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga nagsisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, palibhas sa inaring ganap na walang bayad sa kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Ayan po, no? So dito naman, maliwanag dito na sinasabi na tayo ay inaring ganap, no? Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya kay Kristo. At dito naman sa Roma 6, tinuring tayong anak, ay Roma 8 pala yan. Wait lang. Asan na yung sinasabi niya dito na tinawag na maging ama? Ayan, Roma. Sino nakakaalam sa inyo? Hindi ako handa eh. Sorry hindi ko kabisado yung mga talata eh. Ano yun? Yung nakakatawag kayo ng ama. Roma. Nasa Roma. Roma 8. 8 pala yun, no? Oo, Roma 8. 8:15. Roma 8. 8:15. 8:15. Ayan, thank you po. Nasa nagbibigyan ng talata. Support talaga kayo. Ayan. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu. Ayan po, no? Dito sinasabi na tumanggap tayo ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya, kasi sinabi ni Kristo na verily, I say unto you. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang tao sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. Ito po yung sinasabi dito ng Espiritu, no? Hindi siya makakarating sa kinaroroonan ng Ama. Kaya sinabi nga dito, sapagkat hindi ninyo tinanggap ng Espiritu sa pagkaalipin, sa ikatatakot, dapat tinanggap ninyo ang Espiritu sa pagkupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Yan po, no? Dito sa Espiritu, sa pamamagitan po ng Espiritu ni Kristo na nasa atin, ay itinuring tayong anak sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Kaya, napakaganda po ng topic natin. Natikoy, ikaw naman. Baka sobra. Thank you. Ayan, thank you so much po, host. Salamat, Lilet. Talagang impromptu. Amen. Impromptu tayo, mga kapatid. Walang handa-handa yan. Sige. Okay. I-limit nyo lang, mga kapatid. I-limit nyo lang ang time para makapagsalita ang lahat. Sige. Mga 5 minutes lang ako. Okay. Ano nga ba yung ito, babalik na naman tayo, kasi ang ganda ng banner, no? Sabi dito, ang kaligtasan ay para sa mga makasalanan. Ganda, oh. Upang sa biyaya ay huwag nang magkasala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ganda. Ngayon, ito bang biyaya? Ano bang itinuturo ng biyaya na ito? No? Kaya ba tayo binigyan ng biyaya ay para ba maging lisensya pa rin ng pagkakasala dahil may biyaya naman? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala para lalong sumagana ang biyaya?
Hindi ganun. Kasi ang biyaya nagtuturo sa atin para tumalikod sa kasalanan. Kasi lahat naman nagtuturo ng biyaya eh. Ang tanong, ano yung pagkaunawa nila sa biyaya? Dahil pag ikaw, sinasabi mong ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, dapat hindi ka na dyan nagkakasala. Kasi yung biyayang tinanggap mo, nagtuturo para tumalikod sa kasalanan. Basahin natin sa Titus 2, ito yung binasa ko kanina eh. Titus 2:11. O, sabi dito, Titus 2:11 to 12. sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Kanino? Saan? Na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ayun. Dala sa lahat ng tao itong biyaya. Ngayon, ano gawain ng biyaya sa mga tao? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. Ay lahat naman nagsasabi sila nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Bakit hindi yata tumatalikod? Hindi ba? Sinasabi nila na sila ay nasa laman pa. Ay, ang biyaya ba ay sa laman? Hindi naman Espiritu yan. Ang Diyos yan eh. Kaya nga sabi doon sa John 1:17, grace and truth came from Jesus Christ. Galing kay Kristo Jesus. Siya mismo ang biyaya. Siya yung grace. Ayun, pakibasa nga, maganda yan. Sabi dito, anong gawain ng biyaya sa atin? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. Kaya magtaka kayo kapag sinabi nilang sila'y nasa biyaya at namumuhay pa sa laman, nagkakasala, teka, may problema. Baka hindi biyayang natanggap mo. Ano pa? At sa mga kahalaya ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid. Wala daw matuwid, sabi ng iba. Ano pa? At banal. Wala daw banal, sabi ng iba. Ito, tinuturo ng biyaya sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Ngayon. Ngayon, kaya nga nagtataka kung tayo nasa ilalim ng biyaya, nandun tayo sa espiritu, wala sa laman. At nagtuturo ito para tumalikod sa gawa ng kalikuan. Kaya kung sinasabi nila na sila ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, tumanggap din daw naman sila ng biyaya ng Diyos, tapos sila ay nasa laman pa daw at nagkakasala, ay baka may problema talaga. Baka ibang biyaya yung kanilang natanggap. Kasi sabi dito, nagtuturo. Di dapat matagal ka nang naturuan nito. Kasi natanggap mo na nga eh. Hindi ayon sa ating mga sariling gawa. Kundi ang Diyos ang gumawa at ang Diyos ang gumagawa sa atin. Pilipos 2:13. Kasi yung biyaya natanggap natin at yung pananampalataya ang gumagawa sa atin. Dahil yan ay faith of Christ. Galatia 2:20. Di ba? Sabi doon. Sabi doon na ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, kanino? Ay sa anak ng Diyos. O faith of Christ. Sa Panginoong Hesukristo. Lahat na nga nasa atin eh. Biyaya, pananampalataya, kaligtasan, kapatawaran. Halos lahat na nga eh. Pinagkaloob na sa atin ng Diyos eh. Pero bakit? Bakit nandoon pa rin? Sa kasukdulan ng kamalian, sa kalikuan, bakit nandoon pa rin? Hindi ba tayo makakalaya dyan? Kaya sabi nga ni Pablo doon sa Roma 6:1 and 2. Tingnan natin doon. Roma 6:1 and 2. Dahil ba mabiyaya naman? Magpapatuloy ba tayo? Tingnan natin. Nibiyaya kasi binanggit dito eh. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala
upang ang biyaya ay makapanagana. Aba, grabe naman. Mananagana pa ang biyaya dahil ikaw ay nagkakasala. Pero ang alam ko, ang biyaya ang pumapatay, nagtutuwid, 'di ba? Nagtuturo para tumalikod sa gawa ng kalikuan. Hindi niya, ano bang tawag doon? Hindi niya, teka, nalimutan ko yung term na yun eh. Hindi siya umaayon ba sa gawa ng kalikuan? Bagkus, pinapatay nga niya yan eh. Pinapatay niya. Pinapatay nga ng biyaya yan eh. Oh. Tapos sabi pa dito, huwag namang Romans 6:14. mangyari. Oh, tayong mga patay na. Ayan oh, tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano namatay? Kasi tinuturuan ka nga ng biyaya na tumalikod sa gawang kalikuan. Nagtuturo siya ng kabanalan, nagtutuwid. Sabi doon matuwid, 'di ba? Sabi doon, oh. Kaya sabi mangyari, tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay diyan? Kasi nga ang biyaya nga ang nagtutuwid sa atin, nagpapabanal sa atin, nag-aalis sa kalikuan. Kasi siya yung nagtuturo sa atin. Kaya magtataka ka, tumatanggap sila ng biyaya, pero bakit ganun? Hindi sila makaalis-alis doon sa dati nilang kalagayan. Kaya may question, biyaya ba talaga ang natanggap nila? Bakit ganun? Hindi sila makaalis-alis doon. Ano ang kulang? Pananampalataya. Ang kulang. Kaya ba nilang sampalatayanan iyon? May biyaya, kaligtasan. Pero ang tanong, ay yung pananampalataya mo, kumusta naman? Okay, sige, kayo naman mga kapatid. Tuloy nyo naman. Ganda. Hallelujah. Ano din nagpa-singit din sige. ako kahit kaunting ano. Dito, sabi din sa talata, ito yung mabasa, sabi dito, ang kaligtasan ay para sa mga makasalanan upang sa biyaya ay huwag nang magkasala sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga pananampalataya. Tapos sabi dito sa, may basa na kong talata, sabi dito, para sa mga makasalanan at kaligtasan. Sabi dito sa Mateo 9:13, pumunta kayo at alamin, Mateo 9:13, pumunta kayo at alamin kung ano ang ibig sabihin nito. Ang nais ko ay awa at handog sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matutuwid kundi ng mga makasalanan. Sabi dito, naparito ang Panginoong Jesucristo para sa mga makasalanan. Di naman lahat naman tayo nagkasala. Tinubos tayo ng Panginoon nung may pako sa krus. Kaya lang, ang problema, yung tao, hindi pa nila nauunawaan ang pananampalataya dun sa yung pagkapako ng Panginoong Jesucristo. Tapos sabi dito sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat noong tayo ay mga makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Namatay si Kristo para sa atin lahat to eh. Ito yung sabi doon sa John 3:16. Tapos sabi dito sa Roma 3:23 hanggang 24, sabi dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala, nawalan ng kaluwalhatian ng Diyos at pinawalang sala sila na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtubos at ginawa ni Kristo Jesus. Ginawa ito ng Panginoong Jesucristo para tayo ay makalaya sa kasalanan, para madalhin tayo ng Panginoong Jesus sa biyaya. Kaya kung nasa biyaya ka na, inilipat ka ng Panginoon sa biyaya dahil nanampalataya kay Kristo, ikaw yung taong hindi na nagkakasala dahil nabubuhay ka sa biyaya. Tapos sabi dito sa biyaya tayo naligtas, hindi sa gawa. Sabi dito sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi galing sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa, upang walang sino man maipagmalaki. Kaya ang Panginoon
Kaya tayo niligtas sa biyaya ng Panginoon para ang tao walang may pagmalaki. Dahil ang Diyos lang ang nakagawa nito sa atin na naligtas na tayo. Naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. So ibig sabihin tayo, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin, kung tayo ay hiwalay. Sabi dito sa Roma 6:20, Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus ng ating Panginoon. Sabi dito ng Panginoon, sabi naman dito sa Roma 6:1-2 hanggang 14, sabi dito, ano na lamang ang ating sasabihin? Papatuloy ba tayong magkakasala upang lumawak ang biyaya? Sabi dito, hindi maaari sapagkat tayo ay namatay na sa kasalanan. Paano ba tayo mabubuhay dito? Sapagkat hindi na kayo masakatuparan ng batas, kundi nasa biyaya o ang Panginoon ang gumawa nito sa atin. Kaya ang tao talaga wala nang maidadahilan dahil ginawa na ito ng Panginoon. Kaya ang problema, ang tao hindi pinapanampalatayanan ang ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya sila ay nagkakasala pa. Sabi dito sa Roma 6:18-22, sabi dito, malaya na kayo mula sa kasalanan ng mga lingkod na ng Diyos. Ngayong malaya na kayo mula sa kasalanan at lingkod na ng Diyos, ang inyong makakamit at magpakabanal at ang bunga nito ay buhay na walang hanggan. Malaya na daw, hindi na nagkakasala dahil gawa nga ito ng Panginoon sa sangkatauhan. Sabi dito sa Tito 2:11 hanggang 12, dito, sapagkat nagpapakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ay nagtuturo sa atin ng talikuran ang kawalang Diyos o kawalan ng Diyos at mga pagnanasa ng sanlibutan at mamuhay ng may pagpipigil, matuwid, makadiyos at makakalayang panahon, sabi ng Panginoon dito eh. Tapos sabi naman dito sa 1 John 3:5-6, alam ninyo nagpakilala si Kristo upang alisin ang mga kasalanan at sa Kanya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ang nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay hindi nakakita o nakakilala sa Kanya. Tapos dito pa may talata pa dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon ng kapangyarihan tumalikod sa kasalanan. Ito gawa ng Diyos, sabi sa Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo ng kapwa kagustuhan at paggawa ayon sa kanyang mabubuting gawa. Ito sabi naman dito sa 2 Corinthians 5:7-17, sabi ito, sapagkat lumakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kaya kung ang sino man nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay lumipas na, narito na ay bago. Ito na, sabi dito sa ito pinakalas na to, sabi sa 2 Pedro 1:3, sabi dito, dahil sa kanyang banal na kapangyarihan, ibinigay sa atin. Dahil daw sa kanyang kapangyarihan, ibinigay sa atin ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at sa pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Ibinigay pala ito sa atin ng Panginoon. Kaya talagang nabubuhay sa biyaya, hindi talaga nagkakasala. Awat na, righteous of God. Yes, kayo naman po. Awat na, righteous of God. Ang dami mo sinabi, paikot-ikot lang. Yung mga senador tsaka congressman ba nakatanggap ng biyaya? Kasi Hindi. lahat sila magnanakaw. Ano sila? Hindi. Bakit nakinito nagdadasal sila?
bago sila magsimula ng hearing, may Jesus Hindi Christ nila sila. alam yung katotohanan. Magulat din. Ibig sabihin, Na Emil, walang patapos biyaya muna yung mga kasi. congressman. Sandali lang ito, Ah, Emil. ang haba may na oras ng kami usapan kapatid. natin. Pakituloy mo. Mamaya ka Tapos, na mamaya ka na Emil, magdiban sandali lang. pagkatapos namin ng Kasi oras. so, Ang haba hosting na naman sinabi kami, niya, Edwin. paikot-ikot lang. Ang haba na Binigyan po sinabi kami niya. dito ng 2 oras ni Prof. Sir Remel, alam ano, ko, dalawang marami oras kasi po ito sa speaker kami. Roger, po ito sa ilagay mo na ng conclusion. Sige, Salamat, ito yung Emil. pinaka ano. Mamaya pwede pa magtanong si Leonardo. Si brother ninyo baka gusto ring magpayag. Kukunin ko na lang yung huling Ito yung mga sandali. pinaka-conclusion, maikling paliwanag. Sige, Sabi tuloy mo, Roger. sabi sa maikling paliwanag para sa makasalanan dahil wala nang ibang nangailangan ng tagapagligtas. Sa biyaya, hindi ito nakuha sa pagsisikap, kundi sa ibinigay na ng Diyos na makalaya. Upang huwag nang magkasala, ang biyaya ay hindi magbibigay ng laya na makalaya pa, kundi nagbibigay laya mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na bago ang puso at nagkaroon ng kakayahan mamuhay ng kasiyasiya sa Diyos. Iyon lang po. Salamat sa Diyos. Kayo naman. Okay na po ba? Okay na sa'yo. Ikaw na ba, brother Leonardo? Sige, tuldukan mo, Brother Righteous. Para yung iba din. Okay na, tapos na. Okay, thank you. Sige. At Lilet, iikot pa kami sa iyo, Lilet, ha. Si Dilio. Po, magsasalita din daw po si Mahal kahit 5 minutes lang, Daddy. Sige. Sige pa, thank you. Joseph, standby kayo, Dilio, Joseph. Salamat, Roger. Sige, okay po. Okay, ninyo. Thank you. Sige po, Sige, po, mahal, salamat. banat. Thank you sa oras pagkakataon. Maganda yung banner, ano? Sabi diyan, ang kaligtasan ay para sa mga makasalanan upang sa biyaya ay huwag nang magkasala sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung mga naumpisang kanina, ganda po yun, no? In-identify natin sino yung, ano yung kaligtasan, di ba? Sinabi sa Roma 6 kanina, 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, merong kaligtasan kasi merong kapahamakan. Merong eternal death. No? Yung kaligtasan is yung eternal life, and then meron tayong eternal damnation or yung eternal death na tinatawag. So, ito yung sa unang hanay dyan. No? Yan yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos para kanino? Para daw doon sa mga makasalanan. So, na-identify na rin sa mga unang pahayag kanina, sino yung mga makasalanan. So, ang sinabi ng kasulatan, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ayun yung unang starting point nung premise ni Paul doon sa Romans chapter 3 bago siya nakarating sa mga sumunod na chapter, no? So, in-identify niya, ganun din sa Galatia na the scripture had concluded all under sin. Kunin ko yung talata, wait lang, no? Para may ebidensya tayo rito, hindi naman tayo nagkukwentuhan lang. No? So, ang sabi sa Galatia 3:22, but the scripture had concluded all under sin that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Ito din yung kaninang mga sinabi ni na Ate Queen at saka ng iba pa na yung pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. So, makikita natin dito na ito'y yung pagiging makasalanan, pinagtibay na ng kasulatan na ito'y na-under lahat ng tao. Na-under tayo ng kautusan para yung biyaya daw sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi ang kabaliktaran niyan, pag sinabi natin pananampalataya, ang kabaliktaran niyan or yung counterpart niyan is yung works of the law, no, na sinasabi. So,
Sa biyaya naman, pag sinabi nating biyaya, ito yung undeserved favor. Sa Romans 11:6 naman ang sabi, but if it is by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, works is no more works. Hindi natin pwedeng paghaluin. Pag sinabi natin sa biyaya ito, hindi ito sa sarili nating kakayahan. So, sabi naman dito, merong kaligtasan sa kapahamakan para sa mga specific na to, yung tao na sinasabing makasalanan, ibig sabihin nakakalabag ng kautusan. So sabi doon, ang kaligtasan na in-offer na yan sa pamamagitan niya ng biyaya, hindi yan sa iyong sariling gawa. Binanggit na rin kanina, ito narinig ko sa Efeso, 2:8, 9. Upang sa biyaya, yun din yun, huwag na daw magkasala sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito yung sinasabi sa Romans chapter 4. Kunin ko na din. Sabi ng Romans chapter 4, simulan ko ng verse 4 hanggang 7. Sabi dito, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, since grace ang pinag-uusapan natin, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without works, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven. Pakinggan po natin itong tatlo na to, forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So may tatlo pong binanggit doon. Ang sabi doon, forgiven daw, covered, and hindi na ini-impute in the future. Will not impute yung sin. So kaya ang isang tao na sumampalataya ay hindi na binibilangan ng kasalanan sapagkat ito ay pinatawad, tinakpan, at hindi na binibilangan ng Diyos ng kasalanan. So, yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag sinabi naman natin pananampalataya, ito yung sa Hebrews 11:1 na sinasabing, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ito yung kapanatagan mo sa isang bagay na hindi mo nakikita, katulad ng kaligtasan, yan ay kiniklaim mo, hindi yan nakikita yung pananampalataya na yan. So, yan ay tinitindigan mo, tinitiyak mo sa puso mo na yan ay natanggap mo. So ano ba yung sasampalatayanan na yan? Di ba ang sabi ng talata ng Biblia sa Juan, the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So yung grasya, nagmula yan sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga, through faith in His blood. Doon yun, kasi yun yung magandang balita, yung biyaya na si Kristo ay namatay para sa kasalanan ng tao. Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. So, namatay siya para sa kasalanan ng tao, inilibing at muling nabuhay. Ito yung patunay na siya yung anak ng Diyos na sinasabi sa Roma 1, Declaration ng kanyang pagiging Son of God. So, ito yun. Ito yung biyaya ng ating Panginoong Kristo. Siya ang nagbayad para sa kasalanan ng sanlibutan. Sinabi natin sanlibutan, lahat po ng tao yun. Lahat ng tao, doon siya namatay. Kaya nga sabi sa Hebrews, sabi doon, but we see Jesus who was made a little lower than the angels, sabi doon. Hindi pa naput yung under sa kanya lahat. Kunin ko yung talata. 9, ang sabi dito, Hebrews 2:9. Natin. Hebrews 2:9. But we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, ito yung pinag-uusapan natin, yung grace of God, should taste death for every man. So, ito po yun, kaya nga, hindi tayo dapat magmataas sa harap ng Diyos kasi nga, ang lahat ng tao ay nagkasala nga, nakasuway doon sa kanyang kautusan, kaya tayo ay namatay. Ngayon, may ino-offer na buhay na walang hanggan, ito yung ating Panginoong Kristo. Siya ngayon yung namatay, bilang replacement doon, siya yung pampalubag, propitiation for our sin. So, siya yung pampalubag loob para mapatawad tayo sa kasalanan. Sasampalataya tayo doon sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ang pangako ay ikaw ay
papatawarin, tatakpan yung kasalanan, hindi ka bibilangan. So therefore, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, hindi ka pagkakasalain ng Diyos. So siguro doon ko na lang po tapusin muna para makapagpatuloy yung iba po. So yan po yung inisa-isa ko lang po. Thank you po sir. Amen. Amen. Thank you, Brother Ninyo. Okay, next. Joseph Legionario. Sino sa inyong dalawa? Joseph Sige Legionario. po. Sauli sige po. Sauli na ako, sa Leonardo muna. Okay. Sauli na ako. Okay. Sige po kapatid. Iikot tayo kay Lilith saka kay Esther. Iikot tayo sa Ate Rodia. Sige, Ah. salamat. Go. Sisimulan po natin. Mhm. Ayan, maraming salamat po sa oras mga kapatid. Ang pag-uusapan kasi natin ay kaligtasan. So, magbibigay lang ako ng ibang perspective ng kaligtasan. Basahin natin dito sa Juan 4:20 hanggang 24. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Anong reason doon? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So dito, binanggit ni Kristo, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. May kinalaman ang kaligtasan sa pagsamba. Bakit? Dahil ang kasalanan galing sa pagsamba. Nung si Satanas ay magnasa na pumwesto doon sa kaduluduluhang hilagaan ng langit, gusto niyang akyatin ang lugar ng Diyos, yung Diyos na kataas-taasan, dahil ang Diyos na yon ay merong sumasamba doon na 4 na nilalang na buhay, walang tigil, umaga't hapon, gabi, walang tigil siya, 24/7, sabi na natin sa salita ng tao. Gusto niyang mapuntahan yung lugar na yun. Dahil doon sa pagnanasa niyang masamba, nakita ng Diyos sa puso ni Satanas ang ugat ng kasalanan. Ano yung ugat ng kasalanan? Pride. Pagnanasa na masamba. Kaya siya itinapon dito sa kailaliman sa ating mundo. Ang ginawa niya, hindi makasamba ang tao sa Diyos. Dahil ang pagsamba sa Diyos, ang isang bahagi ng pagsamba sa Diyos ay loyalty in allegiance. Kapag sumaway ka sa utos ng Diyos, kapag ikaw ay napasuway sa utos ng Diyos, makukonsider yon na hindi ka na loyal sa Diyos. Mawawala ang iyong allegiance doon sa Diyos. Mawawala rin ang iyong loyalty. Kaya yan yung pinunta ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo, sa sanlibutan. Basahin natin dito sa Mateo 1:21. Sabi sa Mateo 1:21,
At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Bakit kailangang iligtas ka sa kasalanan, kapatid? Kasi hindi ka makasamba sa Diyos. Hindi pwedeng sumamba sa Diyos ang isang taong nagkakasala kagaya ni Cain. Basahin natin doon sa Genesis 4:5 hanggang 7. Sabi dito, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog, at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay hahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y papahinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya. Kaya lang ang nangyari doon kay Cain, kaya hindi siya tinanggap ang kanyang handog at kanyang pagsamba, dahil Panginoon ni Cain ang kasalanan. Kasi ang kaligtasan kasing ipinapangaral ng maraming pastor ay kaligtasan sa impyerno. Ang napaka-importanteng kaligtasan, mga kapatid, kaligtasan sa kasalanan, dahil hindi ka makasamba sa Diyos. Yun ang pinakamahalagang kaligtasan na makukuha natin. Yun ang kinamatayan ni Kristo. Siya ay naparito, ipapangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa impyerno. Hindi ganun. Sa kasalanan. Dahil hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos. Basahin natin dito sa 59:2 ng Isaias. Isaiah 59 verse 2. Kundi pinapaghiwalay ang inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Paano ka makakasamba sa Diyos? Kung may kasalanan ka, kung alipin ka ng kasalanan. Kaya nga yung nangangatwira na, hindi, nagkakasala ako dahil sa laman ako eh. So, kapatid, ang tanong ko, paano ka sumasamba sa Diyos? Tinatanggap ba ng Diyos ang pagsamba ng taong nagkakasala? Tinatanggap ba ng Diyos ang pagsamba o handog ng isang nagkakasala? Hindi ka makasamba sa Diyos eh. Kaya ang sabi doon sa 4:23, ang Diyos naghahanap ng tunay na mananamba. Dahil ang kaligtasan nang gagaling sa mga Hudyo. Galing kay Kristo ang kaligtasan. Siya ang tunay na Hudyo. Sa Kanya galing ang kaligtasan. Kaligtasan saan? Sa impyerno? Kaligtasan sa kasalanan. Ligtas ka nga sa impyerno, hindi ka naman makasamba sa Diyos. Hindi ka ligtas sa kasalanan. Kasi ang pinangako sa'yo ng pastor, kaligtasan sa impyerno eh. Pero patuloy kang nagkakasala eh. Nakakasamba ka ba sa Diyos? Hindi ka makasamba. Sabi dito sa Isaiah 1:11, patuloy. Sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin, mga lalaking tupa at mga mataba sa mga hayop na pinataba. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y magsidating na napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yakapin ang aking mga looban? Huwag kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay,
Kamangyan ay karumaldumal sa akin. Bagong buwan, Sabat, tawag ng kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan, inyong mga takdang kapistahan, mga kabagbagan sa akin. Ako'y pata sa pagdadala ng mga yaon. Napagod ang Diyos, kapatid. Sabi nila, ang Diyos hindi napapagod. Pero napagod ang Diyos sa pagsamba ng makasalanan. Pagod na ang Diyos sa pagsamba ng makasalanan, kapatid. Tapos pinipilit mo pa ngayon na nagkakasala ka. Brother Prop. Welcome. Pinipilit mo na nagkakasala ka. Pagod na ang Diyos, kapatid, sa paghandog ng makasalanan. Ayaw niya na. Sabi dito sa huwag kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumaldumal sa akin. Bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng kapulungan. Hindi ako makapagtitiis. Kasamaan ng mga takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagabagan sa akin. Ako'y pata, pagod ang Diyos sa paghahandog ng makasalanan. Sabi nila, ang Diyos daw makapangyarihan, hindi napapagod. Pero napagod siya sa paghahandog ng mga nagkakasala. At pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikinukubli ang aking mata sa inyo. Pagka kayo nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong magawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. Yung iba walang tigil eh. Tinubos na ni Kristo, na pinipilit pa rin eh. Hindi pwedeng hindi ako magkasala kasi nakasakatawan ako eh. Kapal naman ang mukha mo. Lakas ang apog mo. Kapal mo, Brad. Kaya ano ba yung paanyaya sa atin ng Diyos? Sabi niya, mga tuto kayo magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong sakluluhan ang napipigati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Di ba yun yung sinasabi ng ibang kapatid kanina? Hindi handog ang hanap ko, kundi, di ba? Awa, hustisya. Nasabi niya sa 18, magsiparito kayo ngayon, tayo'y mga katwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay magiging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Pero merong nangangatwiran, hindi lahat. Sabi dito sa 20, ngunit kung kayo'y magsitanggi, maghimagsik, kayo'y lilipuli ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ito yung paanyaya ng Diyos, mga kapatid, kaya siya naghahanap ng tunay na mananamba. Pagod na siya sa nagkakasala. Yan, rami nating nakakausap, ang kakapal ng mukha eh. Hindi pwede hindi ako magkasala. Eh, paano ka sumasamba sa Diyos? Ang Diyos pagod na sa'yo. Kaya siya naghahanap ng tunay na mananamba eh. Paano ba tayo magiging tunay na mananamba? Basahin nga natin yung Pilipos 3:3. Sabi dito sa Pilipos 3:3, sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Diyos sa Espiritu at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Wala ka ng tiwala dapat sa laman mo. Dapat tuli ka kay Kristo para makasamba ka sa Espiritu sa Diyos. Paano ka ba tinutuli ni Kristo? 2:11 ng Kolosas. Na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Sa paanong paraan yun? Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo,
na kayo'y na may muling binuhay na kalakip niya sa pamagitan ng pananampalataya. So tama yung sa banner natin, sa pamagitan ng pananampalataya, sa paggawa ng Diyos, sa muling bumangon sa Kanya sa mga patay, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman, kayong binuhay kayo sa nakalakip niya, na pinatawad sa atin ang ating lahat na kasalanan. Yun yung sinasabi ng Diyos sa 1:18 ng Isaias magsiparito kayo kahit yung kasalanan nyo mapulang mapula, papuputiin natin yan dahil sa pananampalataya, dahil sa dugo ni Kristo. Huhubaran ka ni Kristo, tutuliin ka ni Kristo. Dahil ang tinuli ni Kristo, yun ang tunay na sumasamba sa Espiritu. Hindi yung mga supot. Yan yung mga nasa laman, yan yung mga supot Sumasamba sa Diyos, ayaw na ng Diyos yan. Pagod na ang Diyos dyan. Sabi dito, na pinawi upang nasusulat laban sa atin na hindi na ayon sa atin, ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Yun kapatid, yan yung anyaya ng Diyos sa atin. Lapit tayo sa Kanya. Kahit ang ating kasalanan ay tila mapulang mapula, kayang paputiin ni Kristo yan. Dahil sa Kanyang kamatayan. Kung yung katawan mo na yan nagkakasala, kayang alisin ni Kristo yan. Papalitan niya ng katawan. 3:27 ng Galacia. Punta tayo dito sa Galacia 3:27. Kasi kaligtasan sa impyerno yung alam Bigla yung alam na aral Konkludan mo tapos ikot ka uli para makapagsalita yung iba. Ito na lang. 3:27 kapatid. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. So kung hinubaran ka ni Kristo kapatid, siya mismo ang bumihi sa iyo. Yun lang po kapatid. Salamat sa Diyos. Amen, amen. Sound check. Narinig ba ako? Amen. Okay, brother Joseph. Okay, salamat. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa Diyos ang kapurihan. Salamat sa Panginoon, salamat sa mga kapatid at sa mga nakikinig Kagaya ng topic natin, ang kaligtasan ay para sa mga makasalanan upang sa biyaya ay huwag nang magkasala sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito muna tayo sa kaligtasan mga kapatid. Yung kaligtasang ibinibigay ng Panginoon, o binibigay ng Panginoon ay kaligtasan na hindi kayang tumbasan ng ano pa man bagay. Kundi bagkos itong kaligtasan na to ay napakahalaga. At ang kaligtasan ito na napakahalaga ay bigay ng Diyos. Bigay ng Diyos ito. Para kanino? Para sa mga makasalanan. Sino itong mga makasalanan na tinutukoy ng banal na kasulatan? Alam naman natin to na kung dilit iba ay ang mga tao. Bakit? Sapagkat bagamat ang mga tao kasi mahal ng Diyos. Ang mga tao ay iniibig ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, sabi ni kapatid na Lilet kanina, ginamit niya yung 3:16. Ang sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Yung salitang gayon, hindi mo kayang Kumbaga, ang tawag dyan sa isang mababaw na pakahulugan pambihira. O kagilagilalas na pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sino ba tayong tao kung titingnan natin? Tayo yung mga basahan lang, sabi nga, di ba? Tayo ay mga alikabok lang. Na parang alikabok. Parang maruming basahan sa harapan ng Diyos kung tutuusin, Kung tutuusin. Kumbaga, baliwala lang tayo kung tutuusin. Pero hindi ganoon ang tingin ng Diyos Hindi ganoon ang tingin ng Diyos sa tao. Unang-una, ang paglikha ng Diyos sa tao, mga kapatid, mga tagapakinig namin, ay ang nilikha ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Kumbaga, masterpiece. Masterpiece ng Diyos. Kahit naman sino sa atin, kung meron tayong masterpiece na ginawa, ay pakamamahalin natin to, iniibig natin ito, iniingatan natin to, minamahal natin to. So, bakit kailangan niya iligtas yung kanyang masterpiece na mga tao? Yung mga tao kasi na kanyang nilikha, mga kapatid, alam naman nating lahat,
na nawalay sa Diyos, na hiwalay, nalayo, at nabilanggo dahil sa kasalanan. Ang bagay na nilikha mo, na minamahal mo, kapag ito'y nawala sa iyo, o ninakaw, o kinuha ng ninuman, hindi mo rin magugustuhan di ba? Hindi mo siya magugustuhan. Pipilitin mo itong makuha, pipilitin mo itong mabawi. Sabi nga, by hook or by crook, di ba? Gagawin mo ang lahat ng paraan para makuha mo yung bagay na o masterpiece mo. Parang sa minamahal mo, pag minamahal mo yung isang tao, babae man o lalaki, kapag minamahal mo yan, hindi ka papayag na mawala sa iyo yan. Gagawin mo. Pag naagaw nino man, kukunin mo pa rin, pipilitin mong kunin. Bakit? Mahal mo kasi yan. Yan. Ganun tayo sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pambihira o walang katulad, walang kapantay. Bakit? Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Binigay ng Diyos Ama yung kanyang kaisa-isang anak, yung bugtong na anak, yung kaaliwan niya araw at gabi, yung nagpapasaya sa Ama. Sinakripisyo ng Ama yung kanyang anak para sa bawat tao na makasalanan, alang-alang sa kanyang pag-ibig sa tao. Sinakripisyo niya yung ligaya niya araw at gabi para lang maligtas. At yun ay sa biyaya at kahabagan ng Diyos. At pinagpapasalamat namin mga ROG na kami ay isa doon sa nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. At kaya kami ngayon ay narito, ibinabahagi namin sa inyo yung kanyang pagmamahal din naman at pagliligtas. Yan, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang pagliligtas ng Panginoon ay para sa mga makasalanan. Kung ikaw hanggang ngayon ay nagkakasala pa, nabubuhay pa rin sa pagkakasala, kung hanggang ngayon ikaw ay nananatili pa rin dun sa paniniwalang ikaw ay taong nagkakasala o makasalanan pa, at ang iyong prinsipyo ay hindi mangyayaring hindi ka magkasala habang ikay nabubuhay o magkakasala ka pa rin habang nabubuhay ka, ito yung pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Panginoon upang maliwanagan kayo mga kapatid na nakikinig sa amin sa ibaba. Mahal ka ng Diyos, nais ng Diyos na maranasan mo ang kanyang pagliligtas. At bilang isang makasalanang tao, nais ng Panginoon na ihango ka dyan. Bakit? Sapagkat ikaw ay mapapahamak ng dahil sa kasalanan. Sabi nga ng banal na kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayang ito, mga minamahal namin tagapakinig, ay kamatayan na kung saan na dapat mong katakutan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot sa papatay ng inyong katawan, kundi mga takot kayo doon sa papatay ng inyong katawan o inyong kaluluwa doon sa impyerno. Doon kasi papunta yung mga taong makasalanan. Sila'y mapapahamak. Ngunit ang biyaya at kahabagan ng Diyos ay kumbaga sobra-sobra para sa iyo. Ayaw kanyang mapahamak doon. Kaya meron kaligtasan. At ang kaligtasan ito, dilit iba ang ating Panginoong Jesucristo na kanyang sinugo na pako doon sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya minamahal namin mga tagapakinig, yan ang biyaya ng Diyos. Na ang biyaya ng Diyos na nais niyang maranasan mo. At nais din naman namin na maranasan mo yung kasi naranasan namin yun mga kapatid. Yung biyaya ng kanyang pagliligtas. At ang pagliligtas na ito ay upang huwag mapahamak doon sa kapahamakan doon sa impyerno o pagkapahamak ng iyong kaluluwa doon sa impyerno. At ang kaligtasan ito ay pagkalaya din naman mula sa pagkabilanggo sa alipin ng kasalanan. Ayaw kasi ng Panginoon na ang tao'y manatili sa pagkakasala, sapagkat kung ang tao ay patuloy na mananatili sa pagkakasala, ang tsansa niyang mapahamak ay 100%. Nais ng Diyos na iligtas ka, nais ng Diyos na maranasan mo yung pagliligtas na yon kasi mahal ka niya. At ang biyayang si Kristo,
ang siya naging dahilan upang tayo ay makaranas niyon. Anong dapat tanggapin o gawin mga kapatid upang maranasan natin ang pagliligtas na ito ng ating Panginoon? Kinakailangan natin manampalataya sa Kanya. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ang sino mang sumampalataya ay wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung John 3:16 mga kapatid ay ito'y puso ng Biblia. At siguro naman mula pagkabata ay nakabisa at narinig na natin yung John 3:16 na yan. Ano? Pero yan ay isang halaga at napakalaking bagay sa buhay ng isang tao. Kailangan mong manampalataya. Kanino? Sa tagapagligtas. Sa tagapagligtas na siyang biyaya ng Diyos sa sanlibutan. Sampalatayanan ng ating Panginoong Kristo at ikaw ay magsisi sa iyong mga nagawang kasalanan at huwag nang balikan pa. Yan. Kaya ang ating topic ngayon ang kaligtasan para sa makasalanan upang sa biyaya ay huwag nang magkasala. Ngayon, pag ikay sumampalataya sa ating Panginoon at ikaw ay naglinis ng iyong kasalanan sa pamamagitan ng repentance, mga kapatid, huwag mo nang balikan pa ang anumang dating pagkatao. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kailangan bagong nilalang ka na. Kasi kung hindi ka magiging bagong nilalang, mananatili ka roon sa posibilidad na ikaw ay mapahamak. So kinakailangan maging bagong nilalang ka, maging bagong nilalang ka ng Diyos, ma-born again ka, at huwag nang bumalik pa sa pagkakasala. Yan ang pangako at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa na sasampalataya sa Kanya. Kaya ang ating pong podcast na ito naway mag-akay sa inyo sa isang lalong higit na pagtatapat sa Kanya. Huwag na tayong bumalik pa doon sa dati nating kalalagayan na maging makasalanan, kundi bagkus magpatuloy tayo sa paglilingkod at pagpapasalamat, patuloy na pag-iwas sa pagkakasala nang sa gayon ay manatili ang kanyang biyaya at ang kanyang pagliligtas. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Balik po sa inyo. Ayan, salamat Boyet. Sige, sa second round, tigpa 5 minutes na lang kapatid. Sa first round, pwedeng 10 minutes kasi limited ang time natin. Boyet, may sasabihin ka ba kapatid na Boyet? Ako na ba? Sige. Ikaw na. Salamat sa Diyos. Ikot tayo, kung wala nang ibang arojing magsasalita, ikot tayo kay Lilith uli. Okay, thank you sa pagkakataon sa platform ni Prof. Meron tayong paksa nakalagay diyan. So marami na nagpahayag, marami na kayong natanggap na buhay. Yung kaligtasan daw para sa mga makasalanan. Ano ibig sabihin nito? Para sa makasalanan, paano yung matutuwid? Matutuwid, hindi na nila kailangan ng kaligtasan. Hindi po ganon. No? Lahat ng tao, kailangan iligtas yan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya lang, meron pinili. May mga exempted na pinili ang Diyos dito sa lupa na inilaan ng Diyos talaga yon, no? Para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya lahat ng tao na nagkakasala, yung makasalanan at patuloy na nagkakasala, inilagay ng Diyos yan sa ilalim ng kautusan. Parang kulungan ba? Ikinulong sila doon sa kautusan. Espiritu yun yung kautusan. Mababasa yan sa Roma 7:14. So, yung kautusan, espiritu yun. Kaya itong mga tao na walang espiritu ng Diyos, nasa laman, nagkakasala yan makasalanan. Kaya sinabi ng Diyos sa Ecclesiastico, walang matuwid sa lupa.
Kasi nga sa lupa, talagang ibinaba ng Diyos yung kanyang kautusan kay Moises para ikulong itong mga makasalanan. Ngayon, darating yung anak ng Diyos, isusugo niya, no? Para magkaroon ng kaligtasan itong mga makasalanan. Kaya isusugo niya yung Kristo na tinatawag na biyaya. Itong Kristo biyaya ito, no? Biyaya. Ibinigay ng Diyos yung biyaya si Jesucristo, yung kanyang bugtong na anak, sinisinta niyang anak, para yung mga makasalanan magkaroon ng kaligtasan. So, paano mangyayari? Kailangan yung katawan ni Kristo na ipapanganak bilang isang tao na itinalaga talaga ng Diyos yun mamamatay yun. Mamamatay yung isang katawan, yung katawan ni Kristo. Ito yung mamamagitan sa mga makasalanan, yung kanyang katawan. Kaya marami tayong naririnig dito sa mga ngaral sa TikTok. Si Kristo ang ating tagapamagitan sa ating kasalanan. Nasasabi nila yon, pero ang ginagawa nila, mananalangin sila, hihingi sila ng tawad sa Diyos. Diretso. Nakaharap nila ang ROG Group, ayaw nila humingi ng tawad sa ROG Group. Pinapatawad na nga sila kahit di sila humingi Ayaw nila. So, gusto nila sa Ama, diretso, o kay Kristo. Hihingi ng tawad. Pero ang proseso kasi, ang Diyos ang magbibigay ng kapatawaran o pagsisisi. Mababasa yan sa 2 Timothy 2:25-26. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi para makawala itong mga tao sa kasalanan. Nasa silo sila ng dyablo, nakakulong. So, makakawala sila sa kasalanan sa pamamagitan ng isang katawan. Nasa Roma 7:4. At dadalhin sila sa pananampalataya. Sino yung pananampalataya na pagdadalahan ng Diyos sa kanila? Ito yung Kristo na namatay, muling nabuhay, sabi sa Roma 7:4. So, mangyayari niyan, ito rin yung Espiritu. Dadalhin sila sa Espiritu, sa pananampalataya. Kaya ang pananampalataya, Espiritu din yan. Ang tawag dyan, aral ng pananampalataya. Kaya yung aral, Espiritu yun. Espiritu yun. So, pag dinala ka kay Kristo, mawawala yung kasalanan mo. Bakit? Mamamatay ka kasi. Ang tao mamamatay dahil sa kasalanan. Talagang mamamatay siya dun sa ilalim ng kautusan. Ngayon, mabubuhay siya kay Kristo. Ito yung palagi nating naririnig kay Ate Esther. Yung Galatia 2:20. Ikinabubuhay ko kay Kristo. Sa pananampalataya yun. Nabubuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, no? Naalis yung kasalanan sa buong sanglibutan. Naghahari si Kristo. Kaya dumating ang ROG Group, kasama si Kristo, naghahari ngayon. Naghahari ang Kristo ngayon sa inyo. Para pagharian kayo, iligtas kayo sa kasalanan. Ito yung biyaya. Ngayon, yung biyaya na yan, may kasama yan. Hindi lang naman si Kristo bumaba. Bumaba din yung ROG kasi yung mga pinili ng Diyos, kasama ni Kristo yon magmula pa nung una. Nung una pa, wala pang mundo, kasama na ni Kristo itong mga binhing ito na muling nabuhay kasabay ni Kristo. Kasabay ni Kristong muli kaming nabuhay. Kaya namatay kami sa ilalim ng kautusan, kagaya din ni Kristo sa isang katawan. Kaya ito yung pinakapaksa na ang kaligtasan ay para sa mga makasalanan upang sa biyaya si Kristo ay wag nang magkasala sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano magkakasala? Kung ang namamagitan ang pananampalataya,
aral ng pananampalataya o salita ng pananampalataya. Katotohanan yan pag sinabing salita ng pananampalataya. Walang dagdag, walang bawas. Buhay po yan. Hindi patay. So yun lang mga kapatid, may babahagi ko sa inyo. Sana matanggap ninyo ang buhay at pananampalataya. Amen? Amen. Si Brother Jesus daw, sunod. Hindi sa Ate Edna nandyan. Kaya. Ang ating Lord kasing Jesus. pinanampalataya ang ginawa ni Kristo na paglilinis. Meron kasing paglilinis eh. Diba? Kung wala sanang paglilinis, tatama kayo sa sinasabi nyo na pinagluloko lang naming mga sarili. Diba? Pero ang pinatutuhanan namin ay ang ginawa ni Kristo sa amin. Ano bang ginawa niya, di ba? Sabi sa John 1:29, di ba? Sabi, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. No? Napakalinaw. Di ba? So, tayo nananampalataya na inalis na ang kasalanan sa atin. Pero hindi pa yan pinananampalatayanan ng mga born again hanggang ngayon. Ng mga born again, mga INC, Catholic, Baptist, OSAS, you know? Ang sabi lang nila, nananampalataya sila pero hindi sila nananampalataya na inalis na ang kasalanan sa kanilang mga katawan. Di ba? Ang linaw na nakasulat sa Colosas 2:11, no? Na sa kanya ay tinuri rin naman kayo ng pagtutuling hindi sa laman. Di ba? Hindi na ang pag-alis ng masasamang pita ng laman. Di ba? So, inalis na yon. Ayun ang ginawa ni Kristo. Pero hanggang ngayon, ang mga pastor niyong bulag, no, ang mga pastor na born again na bulag, mga Baptist, sabi nila, habang nasa laman daw kayo, magkakasala kayo. Kaya hanggang ngayon, ganyan ang paniniwala nyo sa sarili nyo. Di ba? Pero, yan ba ang ginawa sa inyo ni Kristo? Ano bang ginawa sa inyo ni Kristo? Nagdadrama lang yon, nagpapako sa cross? At pahintayin kayo habang buhay na nalulugmok sa inyong mga kasalanan at inaalipin ng kasalanan? Hindi. Ang totoo, mabubuhay kayo kung, sabi, mananampalataya kayo sa ginawa niya sa inyo. Kaso hanggang ngayon, hindi itinuturo pa yan ng mga simbahan nyo. Ang ginawa mismo ni Kristo sa inyo. Ang tinuturo lang nila sa inyo, napako si Kristo sa krus, namatay, inilibing. O, alam nyo ba? O, sabi nila, nanampalataya ba kayo? Ayos. Di ba? Yun na daw yun, good news daw yun. Pero ang tunay na good news is because of that, matuwid na kayo. Di ba? Kayong mga mananampalataya, kung pananampalatayanan nyo yan, ang sabi ni Kristo, no, ako'y mananahan sa inyo. Di ba? At kung siya'y mananahan sa inyo, no, ang ngayon, bagamat meron kayong katawan na mahina, na nagkakasala, iyan ay kanyang palalakasin sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo, no? Yung dahil yung nananahan sa inyong Kristo ay nagpapako sa krus sa laman, di ba? Napako siya sa laman. Kaya kung siya ay nananahan sa inyong katawan, kung tinatanggap niyo siya sa inyong sarili, no, ang pagkapako niya sa krus ay sumasa iyo din. Di ba ang ganda? Kasi nakipag-isa siya sa iyong katawan. Di ba? Nananahan sa iyong buong pagkatao. So that means, ang kamatayan niya sa krus ay kamatayan mo. Kasi iisa kayo. Di ba? That makes sense? Diba? Pero, kapag hindi ito ang pananampalataya mo, paano mo mauunawaan ang aral ng Alaudin na hindi ka na nagkakasala? Kasi,
kung talagang namatay ka na sa Kanya, nakasama ka sa Kanya at nakipag-isa ang Kanyang Espiritu sa katawan mo, sa pagkatao mo, sa iyo, no, ay talagang kung siya'y matuwid, ikaw ay matuwid. Kung ano siya, ganun ka din. Hindi lang kamatayan niya ang naabel mo, kundi pati na ang buhay niya, ang pagkatao niya, ang kaisipan niya. Diba? At yan ang dapat ninyong panampalatayanan. O, nasaan na kayo ngayon, banda? Ang tinuro sa inyo, napako lang siya, pero nawalang kabuluhan, no? Dahil hindi alam ng mga pastor nyo kung ano talaga ang dapat nilang ituro. No, ngayon magmamarunong kayo dito dahil tinuruan kayo ng mga pastor nyo ng mga theology na mga galing sa kung saan-saan. Na kayo mismo hindi rin nakakaunawa. Diba? O, tatanungin namin kayo sa mga teorya nyo, sa mga idea nyo. Masasagot niya ba lahat? O, diba? Sasabihin nyo lang, walang nakakaalam niyan. Diba? O, kasi wala talagang kayong alam. Wala talaga kayong nalalaman, ni wala kayong narinig na anuman mula sa Diyos. Kaya hanggang ngayon, bulag kayo. Kaya hanggang ngayon, inaalipin kayo ng kasalanan. No? Kaya ang kagandahan nito, no, ang inaaral ng ROG, kung tatanggapin nyo ito, kaya pinapaalam namin sa inyo ngayon, no, dahil sa ginawa ni Kristo, kung panampalatayanan ninyo, no, na kayo ay nilinis na, no, at bayad na ang inyong mga kasalanan dahil sa ginawa niya doon sa krus, no, maliligtas kayo. Doon pa lang kayo maliligtas. Kaya hanggat lumalaban kayo sa ROG, walang kaligtasan talaga sa inyo. Sa totoo lang, wala talaga kayong relasyon kay Kristo. Biruin nyo, nakasulat sa Isaiah 59 verse 2, ang inyong kasalanan ang napahiwalay sa inyo sa Diyos, tapos namumuhay pa rin kayo dyan. Di ba? Tanggap na tanggap nyo sa sarili nyo hanggang ngayon, pero may Kristo kayo, di ba? Sabi nyo, nasaan si Kristo? No? So ano yung hiwaga sa mabuting balita na itinuturo natin? No? Ito yung katotohanan na hindi lang kayo ligtas, kundi kayo'y pinabanal, no? Na ang Espiritu at ang aral na ibinibigay sa atin ng Diyos ay nagdadala sa atin sa matuwid at nagtuturo sa atin sa tamang landas sa tungo doon sa buhay na ibig ng Diyos na isabuhay natin sa araw-araw. Maraming salamat sa inyo. Naman. Amen. Amen, amen. Sa Edna, Amen, amen. about ito sa topic. Ang topic, ang kaligtasan sa mga makasalanan. Yun. Yan mo lang ng time minutes. Sabi ng... sige, sige. Sabi ng Panginoon sa mga makasalanan at hindi para sa mga matuwid. Hindi po yung tinutukoy doon na hindi para sa mga matuwid. Kasi ang mga matuwid po kasi, hindi na niya kailangan iligtas. Yan. Ang Panginoon po ay nagpunta dito sa mundo para sa mga makasalanan, para iligtas. Hindi daw para sa mga matuwid kasi ang mga matuwid ligtas na. So ang ililigtas ng Panginoon kaya siya nagpunta dito sa mundo, dito sa sanlibutan ay para doon sa mga makasalanan. Ang sabi po doon sa 1 John 3:8, ang sabi doon, ang mga nagkakasala ay sa dyablo. Sapagkat nung una pa, ay nagkakasala na ang dyablo. At ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos para gibain ang gawa ng dyablo. Ayun, yun po yun. Sabi dun sa talaga, sabi ng Panginoon, nagpunta siya dito para sa mga makasalanan at hindi para sa mga matuwid. So, bakit siya nagpunta sa mga makasalanan? Sabi din dun sa 1 John 3:8, para gibain ang gawa ng dyablo. So, para patayin niya yung kasalanang nakatira dun sa mga nagkakasala. Sapagkat yung kasalanan na yun ang magpapahamak sa mga nagkakasala. Kasi sapagkat ang lahat po ng nagkakasala ay napapahamak.
Kaya ililigtas sila at ang magliligtas sa kanila yung mga hindi na napapahamak. Sino ba yun? Yung mga matuwid na, yung mga matuwid, mga hindi na nagkakasala. Papaano sila ililigtas? Kaya nga sabi na ng Panginoon, sabi nga doon sa 1 John 3:8, gigibain ito ng anak ng Diyos. Sino ba ang anak ng Diyos? Si Jesucristo. Ngayon, si Jesucristo ay umakyat na, naluklok na doon sa kanan ng Ama. Ngayon, siya ay bumabang muli. Bumalik na siya dito sa mundo. Bumalik siya. At nanahan siya doon sa mga taong pinili. Pinili ng Ama na para sila ngayon ang katawang tao ni Jesus. Yung mga taong tinatahanan ni Jesus. Paano sila tinahanan ni Jesus? Dahil kumakatok ang Panginoon sa puso natin. Pero sabi nga ng Panginoon dito sa John chapter 1, verse 11, naparito siya sa sariling kanya, pero hindi siya tinanggap ng karamihan. Ngunit kung sino man ang tumanggap sa kanya, ay tuturing niyang, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon may tumanggap sa kanya, na naging matuwid. At itong mga naging matuwid na ito, nagagamit niya ngayon para dun sa mga makasalanan pa. Sapagkat itong mga makasalanan, napapahamak sila. Kaya sabi nga ng Panginoon, naparito ako para sa mga makasalanan at hindi para sa mga matuwid. Bakit? Kaya sinabi nga niya na katulad ng manggagamot. Sabi, katulad ng manggagamot. So, ibig sabihin, kung ang pagparito niya para sa mga makasalanan, ay katulad daw ng mga manggagamot na nagpupunta sa mga may sakit at hindi sa walang sakit. Kaya nga, pumunta siya dito, hindi para yung mga may sakit ay patuloy na magkasakit. Hindi siya katulad ng mga doktor ngayon. Ang ginagawa kasi, ang akala kasi ng mga tao ngayon, si Kristo ay nagpunta dito sa mundo para sa mga makasalanan, para patuloy na pagkasalanin. Maintenance. Di ba yung mga doktor kapag gumaan ng gagamot, hindi naman talaga natatanggal, ibahain ba hindi man talaga natatanggal ang sakit. O kaya may maintenance. Pero ang Panginoon, kapag nagpagaling, wala nang maintenance. Isang salita na lang, gusto mo bang gumaling? Gumagaling na yung may sakit. Wala nang iinumin. Wala nang, magaling na talaga siya at hindi na nagkakasakit pa. Yun, ibig sabihin, kaya sinabi ng Panginoon na nagpunta siya rito para sa mga may sakit, sa mga makasalanan, hindi sa mga matuwid, katulad ng doktor na nagpunta sa mga may sakit, hindi dahil sa mga walang sakit, kundi para yung mga makasalanan ay pabanalin, para alisin sa kasalanan. At hindi para pagpatuloy na magkasala, patatawarin lang. Hindi para pumunta siya rito para patawarin, pagkatapos magkakasala ulit, at patatawarin ulit, at magkakasala ulit. Ay, hindi maintenance, hindi yun. Hindi maintenance ang panggagamot ng Panginoon. Maintenance. At pagpapatawad. Pag pumunta siya dito, pinagtatawad niya ang mga nagkakasala. At lilinisin. 1 John 1:9. Patatawarin at lilinisin. Talagang lilinisin babanaling at hindi na magkakasala. Yung nangyayari ngayon sa mga tao, parang maintenance ang pagpapatawad ng Panginoon. Nananatili na nagkakasala at magsisisi at mananatili magkakasala at nagsisisi at patatawaran magsisisi na naman. Hindi yun maintenance. Ang Panginoon pag nagpagaling, magaling na. Katulad nung bulag. Since birth siya, pumula nung ipinanganak siya bulag, hindi na siya nabulag muli. Isang salita lang ng Panginoon. Nilagyan lang ng Panginoon ng putik ang mata nito yata, tapos pinaghilamos dun sa ilog, sa batis, pagkatapos nakakita na at hindi na muli pang nabulag. Hindi ganun. Kasi ang ginagawa ng mga tao, akala nila, pag naparito ang Panginoon para patawarin sila at pagkatapos ay magkakasala at parang yung maintenance ba yung manggagamot na hindi naman talaga napapagaling ang sakit, inaalagaan lang yung sakit. Ganun kasi ang ginawa ng doktor sa asawa ko nung nagkasakit. Hindi naman pinagaling, inalagaan lang yung sakit. Binibigyan lang siya ng gamot araw-araw na para lamang yung pansamantalang lunas. Hindi ganun.
pinagagaling. At yung mga may mga makasalanan, pinatatawad at nililinis, sabi doon sa 1 John 1:9. At lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya hindi na magkakasala. Yun ang kaligtasan. Kaligtasan. Kasi ang mga nagkakasala napapahamak eh. So So kung hindi ka parang na pala sis, nagkakasala, mga ligtas Kristiyano ka na. ngayon, parang hindi pinaniwala sila ng dyablo na hindi na sila gagalin habang buhay sa mundo na to, no? Oo. Oo, ganun ang mga doktor ngayon, di ba? Katulad yung mister ko, ano sabi nung doktor? Wala nang pag-asa yan. Sabi, pagka ganyang 2 stroke na, wala nang pag-asa. Sabing ganun. Eh, hindi naman pala stroke ang sakit. Ay, nako. Kaya sabi, pero namatay din siya kasi may diabetes siya eh. Ay, ngayon. Pero ako talaga hindi ako nawala ng pag-asa nun kasi kaya lang syempre siguro oras na din talaga ng mister ko. Pero alam ko, may dahilan yun, may dahilan kung bakit siya nawala. Talagang itinakda na ng Panginoon yun. Pero ibig sabihin ko, ito, balik tayo sa topic. Kapag ka nagkakasala, napapahamak yun. Sabi dito sa Ezekiel 18 at saka 33, ang nagkakasala ay napapahamak. Kaya para maligtas, dapat hindi na nagkakasala. Kaya kapag nagpatawad ang Panginoon, hindi lang pa niya patatawarin, lilinisin pa niya sa lahat ng kasalanan, ng kalikuan, 1 John 1:9. Kaya hindi na ito magkakasala dahil nilinis na eh. Nilinis. Kapag malinis na, sabi ng Panginoon, ay malinis na. So, pag malinis na, ay diligtas na. Hindi na nagkakasala. Dahil ang kasalanan ay dumi yan. Mabaho yan. Ang dumi, mabaho. Mayroon bang marumi na mabango? Ang mga marurumi, mababaho yan. Kaya nga sabi nga ng Panginoon mabangong samyo. Ano ba yung mabangong samyo? Yung malinis. Yung malinis yun. Kaya nga kapag naghahandog sa Panginoon, di ba, nung sa lumang tipan yung mga walang kapintasan. Yun, di ba? Para mabangong samyo. Kasi ang mga malilinis, mabango. Kapag nagkakasala, marumi, mabaho yan. O, sino ba namang matutuwa kapag mabaho ang naamoy mo? Diba? Ay, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. So, kung nagkakasala, amoy niya, langhap niya ang amoy ng nagkakasala. Kaya gusto niya, hindi nagkakasala ang mga tao. Ganun. Kaya naparito, sabi dun sa 1 John 3:8, yun ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos para gibain ang gawa ng dyablo, para linisin ang lahat ng tao. Yan. Kaya mayroon siyang mga ginamit na mga tao na gagamitin niya para ipagpatuloy ang kanyang gawain, na linisin ang mga tao, gibain ang gawa ng dyablo, sapagkat ang dyablo ang pumapatay sa mga tao. Si kamatayan yan. Pinapatay niya unti-unti ang mga tao. Ngayong giniba ng Panginoon ang gawa ng dyablo sa mga tao. Kaya ang mga tao naligtas. Yan. Yun ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya ang mga tao naligtas na. Hindi na nagkakasala dahil sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. Yan ang kaligtasan. Ginawa ni Kristo yan. At sa panahon natin ngayon, nasa atin ang Kristo. Patuloy na naggumagawa siya ngayon sa pamamagitan ng mga ROG. Hindi siya tumitikil. Sabi ni Kristo yun, ang kanyang amay nagpapatuloy na gumagawa. Sabi niya, nabasa ko yun eh. Sabi ni Kristo, ang kanyang ama, o siya yata, ay nagpapatuloy na gumagawa. Hindi sila tumitigil sa paggawa. Ano yung ginagawa nila? Pagliligtas. Nailigtas na ang mga tao. Pero marami pang isinisilang na yun. Kaya patuloy pa ang pagliligtas ng Diyos. Ayun lamang po, marami pong salamat. Amen, amen. Yun. Daddy Carl, kayo ba may sasabihin? Nandito kasi sa kabila, ang iba. Sa kabilang live. Sa live ko, nag-live din ako. Nandun pala siya.
Sige, tuloy ko lang yung sa akin kapatid kanina. Sige bro. Ah. So, bakit gusto ng Diyos ng maligtas ang tao? Dahil nga naghahanap ang Diyos ng tunay na mananamba. Ayaw ng Diyos na isang mananamba na nagkakasala dahil pagod na siya. Pagod na ang Diyos tumanggap ng mga alay, handog, panalangin, kamangyan, ay iba-ibang handog, sabat, ayaw niya na, pagod na siya. Dahil ang mga nagsisipaghandog sa kanya ay nagkakasala. Ayaw niya na nagkakasala. So sabi dito sa Roma 6:7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. So, 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. 19. Nagsasalita ako ngayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan, at lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Ganito mga kapatid, sa bawat pagkakataon na ikaw ay magkakasala, sumasamba ka sa dyablo. Dahil yun ang gusto ng dyablo, hindi ka makasamba sa Diyos. Gusto niya sumamba ka sa Kanya. Dahil hindi nga siya makaakyat doon sa taas eh. Hindi niya maalis sa pwesto. Yung nasa pwesto na sinasamba araw at gabi ng 4 na nilalang na buhay. Pero sa puso mo kapatid, pwede siyang pumwesto para masamba mo si Satanas. Dahil hindi siya makakapwesto doon eh. Kaya inaalis tayo sa kasalanan, nililigtas tayo sa kasalanan para makasamba na tayo sa Diyos. At para hindi ka na makasamba kay Satanas. 4:26 ng Epeso. Epeso 4:26. Kayo'y mga galit at huwag kayo magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Bakit? Kasi yung pagkakasala, sabi sa 27, nibigyan daan man ang dyablo. Kaya kung ikaw kiniklim mo hanggang ngayon, nagkakasala ka pa rin, sumasamba ka pa kay Satanas. Tapos sumasamba ka pa rin sa Diyos. Yun yung sinasabi doon sa 2 Korinto 16. Na meron bang pakikipagkaisa ang templo ng Diyos at ang Diyos-Diyosan? Pwede ba yun na sumasamba ka sa Diyos, sumasamba ka rin kay Satanas? Basahin nga natin sa 2 Korinto 6:16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. Kung ikaw templo ka ng Diyos na buhay, diyan mo sinasamba ang Diyos, tapos nagkakasala ka, sinasamba mo rin si Satanas. Sabi sa 15, anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? Nagkasundo na ba si Kristo at si Satanas kung sino yung dapat masamba? Ano sila, hati-hati na lang? Dahil gusto ni Satanas, sambahin din siya. Gusto ni Kristo, sambahin din siya. Sabi doon sa Pedro, sambahin ninyo sa inyong puso si Kristo. So, ano ba yun kapatid? Yung ginagawa mong pagkakasala,
pangangatwiran mo na nagkakasala ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin sumasamba ka kay Satanas, sumasamba ka rin sa Diyos. Ang tanong, anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, kay Satanas? Nagkasundo na ba kung sino yung dapat masamba? Dahil ang sabi ni Satanas, kung sasambahin mo ko, ibibigay ko lahat sa iyo to. Eh sabi naman ni Kristo, hindi. Nakasulat, sasambahin mo yung Panginoon mong Diyos eh. Nagkasundo na ba? Pero sa katawan mo, nagkakasundo yung dalawa. Dahil nagkakasala ka pa. Sumasamba ka kay Satanas, sumasamba ka rin sa Diyos. Eh, walang ganon kapatid. Dapat walang ganon. Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Meron? Wala. Wala eh. Kaya kung hanggang ngayon kapatid, tuloy ka pa sa kasalanan, tuloy ka pa rin sa pagsamba kay Satanas. Basahin natin sa Colosas 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan kay Satanas. Dahil ang sabi doon sa unang Juan 5:20, ito ang tunay na Diyos, magsiingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ingat kayo kay Satanas, baka masamba ninyo siya. Kaya yun lagi kong tinatanong sa mga nagkakasala, papaano kayo nakakasamba sa Diyos ng tunay na pagsamba? Dahil ang Diyos pagod na sa inyo. Yun lang po mga kapatid. Sa ibang pagkakataon na lang, salamat sa Diyos. Okay. Baka may sasabihin pa kayo kapatid. Sa akin, kahit yung last 5 minutes. Kunin nyo muna yung remaining minutes. Ako, konti lang din na sa akin. Nandito nga pala sa kabila, si Brother James, tsaka si Brother Sorry. Ayan, nandito rin siya. Si Doc, tsaka si Daddy. Brother James, may sasabihin ka ba? Katulog na. Ayan. Ang ganda, no, ng mga pahayag ng bawat isa, no? Ang ganda nga naman kasi, paano mo nga naman masasamba nga naman ang Diablo? So, ibig sabihin, sa isang katawan, dalawa ba ang sinasamba mo? Sabi nga, buhay o kamatayan, sino ang pipiliin mo? Ang pinapipili yung buhay, hindi yung kamatayan. Sapagkat ang buhay ay na kay Kristo. At ayan na ang bumubuhay sa atin ngayon bilang tayo ay pinalaya na ng Diyos sa kasalanan. Kaya sabi nga, kapag ang anak ng tao ang palaya, ay totoo kang pinalaya. At kapag ang Diyos ang nagbigay ng pagsisisi sa tao, ay tunay ka talagang pinalaya niya, di ba? Sabi doon sa talata na binasa natin kanina na ang Diyos, baka sakaling bigyan ka ng pagsisisi, pagkalooban ka ng pagsisisi ng Diyos. O saan galing ang pagsisisi? Sa Diyos pa rin nang gagaling. Lahat talaga sa Kanya Kaya ang Diyos talagang gumagawa sa atin lahat Wala tayo dito. Ang kailangan talaga natin dito, pananampalataya. Kaya sabi nga, ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Paano ba natin natatanggap ito? Sa pananampalataya kasi tayo nabubuhay. Yung salita nagiging ganap, tunay sa atin. Kasi yung salita, sinasampalatayanan natin. Hindi natin nilalabanan, bagkus tinatanggap natin ito. Kapag sinabi kang ikaw ay nilinis ka na. Ba't mo lalaban ng sarili mo? Patay ka na nga sa sarili mo, di ba? Galatia 2:20. Kapag sinabing hindi ka nagkakasala sapagkat ikaw ay ipinanganak ng Diyos, huwag mong ilaban ang sarili mo. Sampalatayanan mo din yung ikaw, patay ka na sa sarili mo. Hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili. Hindi na ikaw yan. Patay ka na dyan.
Ang nabubuhay na sa iyo ay buhay ng Diyos. Ang buhay espiritu, 'di ba? Sabi doon sa John 6:63, ang kanyang salita ay pawang espiritu at pawang buhay. Oh, ngayon, ang Panginoon tumatahan na sa atin. Siya yung bumubuhay sa ating laman. So ngayon kapag siya na yung bumubuhay sa ating laman, sabi doon sa Galatia 2:20, patay ka na sa dating ikaw, huwag mo nang ilaban yung sarili mo sa salita ng Diyos. Ayunan mo yung salita ng Diyos, sampalat salita ng Panginoon. Kasi may kapangyarihan yan eh. Alam niyo ba salita ng Diyos, may powerful yan. Dapat maging buhay sa atin sa espiritu yung salita ng Diyos sa atin, yung ating mga naririnig. Kaya kapag ako nakakapakinig sa mga kapatid ko sa ROG, lalo akong, alam niyo ba yun, lalong nakakabuhay. Buhay ka na nga, mas lalo kang buhay na buhay. Lalong nagsisik-in sa'yo sa araw-araw na pakikinig mo na pakikinig ng kabanalan, ng katuwiran, ng kalinisan. Kasi dapat ganito ang mindset ng tao, nasa kaisipan talaga ito. Ito dapat ang maitatak ng tao sa kanilang kaisipan. Kaya nga kanina nga nakausap namin si Brother Sorry na hindi ang kaisipan natin kaisipan ni Kristo. Oh, kung ang kaisipan ni Kristo ang kaisipan natin, ang kaisipan ni Kristo hindi makalaman, ayan ay makalangit na kaisipan. So papaano ka makakagawa ng nasa ng laman ng kasalanan kung ang kaisipan mo ay kaisipan ni Kristo na nasa sa iyo? Hindi makalangit yan. Banal ang kaisipan ni Kristo. Hindi yan makalaman. Di ba? Kaya nga dapat dito lagi tayong mag-renew ng mind. Saka nakakita ng itinuturo ay kabanalan, katuwiran, kalinisan. Tapos yung pa ang sasabihin ng makasalanan na, ano ba yun? Sasabi nila na sa dyablo. Ay, ang kasalanan nga ay sa dyablo. Ay talagang nadaya ang mga ito. Nadaya. Dapat sa mga ito, nagbabago ng kaisipan. Kasi naka-stack na sa kanilang kaisipan yan. Naka-install na. Aba, ay mag-upgrade naman kayo. No? Palitan nyo na yan. Hindi na dapat yan ang naka-install sa inyong kaisipan. Ang kaisipan ninyo ay maging kaisipan na ni Kristo. Makalangit na pag-iisip. Makadiyos. Makabanal. Ito ba, Daddy Carl, sa inyo na po? Okay. Meron pa ba? Basta tirahan nyo lang ako kahit 10 minutes. Meron pa ba magsasalita? Boyet, sino pa yung nabitin kanina? 11:42 na. Roger? Okay. Salamat sa mga nagbayag, ano? Sa bawat isa. Sound check nga ako. Narinig ba ako? Pakinig ho. Mamaya, pagkatapos ng program natin, ang sarap pakinggan ng replay nito. Po-forward sa atin ni Prof yung ating mga kapayagan. Maganda pagka-replay, ang daming nare-reveal sa replay. Ang dami talaga. Kaya ako nagpapa-ganitong broadcast para sa replay. May time na mga tulog na kayo. Ang sarap pakinggan ng mga kapayagan ninyo. Magugulat kaya kayo kung sabihin ko sa inyo na ang kaligtasan ay hindi biyaya, kundi ito ay awa. Hindi lang biyaya ito. Nanggaling ito sa awa ng Diyos. Mula pa noon, magkasala si Adan. Plinano na ng Diyos itong kaligtasan na ito. Dahil sa awa niya. Ano naman itong biyaya at pananampalataya? Ito yung mga tumanggap. Kasi ang kaligtasan para sa lahat yun. Hindi alam ng marami. Hindi nila alam na sila ay naligtas na. It doesn't matter. Ang mahalaga, alam ng Diyos. At alam natin, tayong mananampalataya, alam natin ang ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya ganun na rin ang gagawin natin. Dito po sa banner, kung pupunahin nyo ang mga talata, yan ang mga
nagpapatuto sa ating kapahayagan, progressive revelation ito. Ang kaligtasan ay mula noon, yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan at sa panahon ng Panginoon. At higit sa lahat sa panahon ngayon ng banal na Espiritu, ito ang pinaka makapangyarihan. Maging ang Panginoon, sinabi niya na higit pa ang magagawa ninyo. Dahil sa banal na Espiritu na ngayon ay nag-sanctify at nag-glorify. Yung justification, yan yung biyaya na tinanggap natin. Tinanggap natin. Pero maraming tao, hindi nila natatanggap itong biyaya. Pero, huwag nating kalimutan, may awa ang Diyos. Paano niya pinapakita ang awa sa mga hindi paalam ang biyaya? Sa pamamagitan natin. Sa John 20:21, ipapabasa ko ito kay Esther. Dahil ito ang pinakamahalagang gawain ngayon. Sa John 20:21, 22, saka 23. Pakibasa ngayon noon, Esther. Bagsak ang live ko. Wag na ikaw. Si Prof na lang, kung nakikinig si Prof, kung gising pa, si Prof na lang. Pero kung tulog na si Prof, yung iba Ate Edna. Ano po yung kapatid? John 20:21 to 23, ito ang napakaganda para sa atin to ngayon. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, siya'y hiningahan niya at sa kanya sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay patatawarin sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Nako, dapat talaga namnamin natin yung talata. Salamat kapatid Nadilio. Yung awa ng Diyos ang dahilan kaya kahit hindi nila alam ang biyaya, kahit hindi nila tinatanggap yan, kahit hindi nila pinapanampalatayanan yan. Ang awa ng Diyos ay sa pamamagitan natin. Kaya hindi tayo ang magtutulak sa kanila sa impyerno. Hindi. Aagawin natin sila. Dahil ipinadama sa atin ng Diyos ang awa. Aanin mo ang pag-ibig kung wala kang awa. Aanin mo ang katarungan kung walang pag-ibig. May mga ugnayan po yan. Yung katarungan na yan, yan yung fulfillment of the requirements or demand of the law. Death. Kamatayan yan. Sipin ninyo, imbis na mamatay tayo, ang naging guilty ay ang Creator. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos kay Adan at kay Eva, na willing niyang ipalit ang buhay niya para mabigyan buhay na muli ang lahi ni Adan at Eva, na tayo yan. Kasama ng mga Israel, ng mga Hudyo. Kasama tayo dyan. Paano naman itong mga kaibigan natin ng mga pastor na lumalaban sa atin, na nagpapagamit sa dyablo? Itong mga pastor na akala mo ay mga mananampalataya, pero hindi talaga sila mananampalataya. Kasi humahatol sila. Ito ang tanong nila. Ligtas ka na ba? Pag sinabi mong hindi pa, ay impyerno ka. Talagang hindi ka maliligtas. Mali po yun. Ang gawain ng mananampalataya, ipahayag ang magandang balita na hindi kayo nakakasala. Yan ang kaligtasan ngayon. Noon, ngayon, at sa darating na panahon, hindi natatapos ang kaligtasan. Hindi natatapos ang awa ng Diyos. Kaya tayo, araw-araw tayong nagla-live
At sana madagdagan ang oras natin. Dito kay Prof kasi bitin tayo. Kaya lang, kinukuha nga natin itong mga natutulog na sila. Kasi pagka prime time, syempre, kailangan ding magsalita. Lalo na si Boy Plummer. Pag nandito yun na lang ang gustong magsalita. Kaya sabi ko, mamaya babawi tayo. So yan po mga kapatid, kaya tayo nagpo-broadcast ng ganito. Solo natin. Si Emil, nagiging intruder, nagiging hindi niya kasi alam, hindi niya pa alam ang patakaran natin. So nangyayari pa itong kaligtasan na ito. Dahil ang awa ng Diyos, hindi nawawala yan sa pamamagitan natin. Pinapadama sa atin yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Diyan ang reward. Sapagkat hindi nga nila alam na sila'y lumalaban sa Diyos. Pero huwag kayong mag-alala. Pabugbog muna kayo sa kanila. Hayaan nyo lang. Hayaan nyo silang magsaya, laiting kayo. Sapagkat napakataas naman talaga ng aral nyo. Talagang kapupuutang kayo. Naunawaan namin yan yung galit ninyo. Pero ang higit sa lahat, uutusan kayo ng Diyos na lumuhod, magbigay galang sa kanyang katawan. Sa kanyang iglesia, sa amin, sa ROG. Yan ang gagawin ng Panginoon sa atin. Tayo ang magiging tagapagligtas nila sa panahon natin ngayon. Marami ang nagagalit dito. Bakit kayo ang magliligtas? Basahin uli natin yung John 20, 21, 22, 23. Lalo na yung 23. Ang sino mang patawarin ninyo ay patatawarin ko. Basahin uli natin. Pinaka-conclusion. Sabi dito, 23, sino mang inyong patawarin na mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ang sabi nila ay si Kristo lang magpapatawad sa akin. Mali po yun. Mayroong tagapamagitan. Mayroong mga isinugo. Tingnan nyo sa 21. Delio. Sa 21. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman kayo, sinusugo ko kayo. Ayun. At ginagawa ko kayong alagad at gawin ninyong alagad. Tingnan ninyo ang nangyayari ngayon sa ROG. Hindi kami nauubusan ng pahayag. Bitin nga ang dami pang sasabihin namin. Kaya lang kami nakihiram lang ng oras. Sa eternity, itong aming pahayag ay napakahalaga nito. Dahil nakikinig sa amin sila Apostol Pablo. Naka-tune in sila sa amin. Sila Abraham, sila David. Nakikinig sila sa amin. At nagbubuni sila sa katagumpayan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita namin ay salita nila. Natutuwa ang mga witnesses natin, clouds of witnesses, nagagalak sa payag ng ROG. Kaya wag tayong maapektuhan o magalit, mag-react sa mga nag-aalipusta. Ako nga natutuwa ako. Kapag tinatawag tayong mga baliw kayo, tama lang talaga na tawagin tayong baliw. Kasi katulad tayo ni Jesus na tinawag din na baliw. Mga kapatid, nangyayari pa ang kaligtasan ngayon. May kwento dito si Ate Edna kung nandyan pa. Yung buhay pa yung mister niya. Yung trabaho, babayaran niya na. Binayaran na. Pero mayroong yung mga binayaran niya, hindi niya makukuha. Pero pinakyaw na yung mga pananim na grapes ba yun? O ano ba yun? Anong prutas yun? Ate Edna, ko nandiyan ka. Papakyawin niya na yun. Papakyawin niya na yun. Yung sa Laguna, ano ba yung masarap na, ano tawag doon? Sa Laguna. Tulog na yata si Ate Edna. Kung yan,
kundi lansones rambutan. Lansones. Kasi ang paliwanag ko, yung binayaran, lahat binayaran, pero yung tinubos, yung mga hinog sa panahon na yon. Kaya hanggang ngayon, mayroon tayong tinutubos. Kasi bayad na ang mga yan. Hinog na. Panahon na para mag-ani tayo. Hindi tayo ang nagtanim, pero kasama tayo sa gantimpala, sa pag-ani ng mga kaluluwa ngayon. Kaya nga walang makatalo sa stand natin. Inahamon ko nga sa debate ang mga nagyayabang. Hanggang ngayon, handa ang ROG makidebate sa mga lumalaban sa aral ni Kristo. Last 5 minutes tayo mga kapatid. Paikot tayo magpasalamat dito sa ating program. Sige. Dating ko na si Prof. Andyan pa ba si Prof? Kasi 5 minutes na lang. Prof, nandiyan ka ba? Tulog na. Andyan pa ba si Prof? Kung nakatulog si Prof, tutuloy-tuloy tayo. kapatid, nandito pa ako. Ayan. Tuloy lang kayo. Kala ko tulog ka na. Samantalay namin. Hanggang umaga kami. Biglang nagising. Sige, magpaalam na tayo mga kapatid. Oo, may ginawa lang ako. Tuloy lang kayo. Paikot tayo. Sige, last nating ikot na tayo mga kapatid. Sige. Unahan mo na, Esther. Ayan, sige, salamat. Siyempre, nagpapasalamat kami kay Prof, no, na nabigyan muli dito ng pagkakataon na makapagbahagi, no, ng salita ng Diyos, no. Sana, Prof, may bigyan mo sa amin yung copy nito, no, para mapakinggan ulit namin. Kasi alam nyo ba, kapag yung ating salita, pinapakinggan ulit natin, mas lalong nagsisik-in sa bawat isa sa atin na, sinabi ko pala yun. Alam nyo ba yun? Minsan ganun pinapakinggan ko ulit na, so magandang pakinggan ulit natin, ano. So, salamat ulit, Prof, sa platform mo, no. Ayun, kayo naman po. Sige, next. Salamat Prof sa pagpapagamit ng iyong platform. At ang pagpapala ng Diyos na ganti sa iyo ay umaapaw. Salamat. At patuloy nawa na ibahagi mo ang iyong oras, ang iyong platform sa gawaing paglilingkod. Sapagkat hindi naman nililimot ng Diyos ang mabubuting gawa na iyong ginawa. Muli, salamat kapatid. Sige, sa Diyos tayo magpasalamat, wag po sa akin. Instrumento lang siguro ako. Sa Diyos po lahat ng papuri. Wag na daw natin pasalamatan si Prof. Wag na. Oo, tayo ay munting instrumento lang po. Kasi ang Panginoon nananahan sa iyo din eh. Ayun, siyempre, tayo. Salamat sa Diyos sa oras at pagkakataon na binigay sa atin. Ang sabi nga dito ni Pablo sa unang Korinto 2, 4 hanggang 5, sabi dito, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ayun, tama yun yung sinasabi ng kapatid na Esther na pag napakinggan mo, meron ka palang nasabi na di mo akalain meron kang sinasalita. Kaya, Amen. pwede nating kuan. Kasi, yun kasi ang sabi doon sa 2 Pedro 1:21. Sabi dito sa 2 Pedro 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos na uudyukan ng Espiritu Santo. Ayun, salamat po sa pagkakataon. Amen. Okay na, oras na mga kapatid. Magtira tayo ng ilang seconds. Okay, Prof, hindi na kami magpapasalamat sa iyo. Salamat sa Panginoon.
Sa mga kapatid ko, thank you sa inyo.